Hello, Zamboanga del Norte. I'm here. Okay, so let me share sa inyo ang salita ng Diyos dahil hindi ako makakapunta. Okay, this year I'm really sad na hindi nakapunta dyan sa Zamboanga at maraming mga bagay. Ang hirap i-explain, alam ni Pastor Miguel. Pero nandito ako ngayon para mag-share sa inyo ng Word of God. At sa pag-share ko ng Word of God, ang prayer ko ay, alam nyo, yung maramdaman nyo ang pag-ibig ko sa inyo at ang pag-ibig lalo ng Diyos sa inyo. At sa magitan nun, makita nyo yung church, ang UVCC, kabuuan ng UVCC, even ang Zamboanga del Norte, ang Mutya, ang Katipunan, na merong misyon mula sa Panginoon. At gusto kong ibahagi sa inyo yung mahalagang bagay na yan ngayong hapon na to, o ngayong umaga na ito. Umaga dyan sa inyo. Okay? So, let's start. Tayo muna yung manalangin. Nandiyan ko ang lahat na pumikit at yumuko. Tayo po yung manalangin. Thank you, Lord. Father, salamat po sa oras pong ito. Itong video na to, preaching video na to para sa mga taga Zamboanga del Norte, UVCC, especially sa mga taga Mutya, taga Katipunan. Lord, makita po nila sa umaga pong ito na ang iyong pag-ibig ay walang kinalaman dito yung layo. At bagaman isang kalungkutan para sa akin, Lord, na hindi ko makita ang aking mga minamahal na mga kapatid sa Zamboanga. Pero Lord, alam ko po pa yung Diyos na next year, Lord, babawi po kami. At sa pangalan ni Jesus, Lord, patuloy niyo po na gamitin ang preaching na ito para ma-encourage ko ang bawat isa. Panginoon, ikaw ang kumausap, magpala, at iyakapin niyo po, Lord, ang bawat isang narito. Salamat na marami, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayun. Ngayon pala medyo na ako. Okay. Pero anyway, mga kapatid, let me share sa inyo. So, ang aking i-share sa inyo ay mula sa Bible, siyempre. At ang verses na to ay mababasa natin sa Mateo. Noong nasa Betanya si Jesus, sa bahay ni Simon na kitongin, lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ibinuhos ito sa ulo ni Jesus habang siya'y nakaupo sa may hapag. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. Bakit na inaksaya ang pabango? Tinanong nila na ipagbili sana iyon sa malaking halaga at naibigay sa mga mahihirap ang pinagbilan. Alam ni Jesus ang iniisip nila kaya't sinabi niya, bakit ninyo ginugulo ang babaeng ito? Mabuting bagay ang ginawa niya sa akin sapagkat palagi ninyo makasama ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo makasama palagi. Verse 12, binuhusan niya ako ng pabango upang paghandaan bilang paghahanda sa paglibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, babanggitin ang ginawa niya. Ang ginawa niya ito bilang pag-ala-ala sa kanya. Now, listen here mga kapatid. Ang ating title pala ng ating topic ay An Overflowing Heart, the Cost of True Devotion. Okay? Ang puso na nag-uumapaw. Ito ang, kumbaga, merong presyo, merong halaga, may bayad ang tunay na pag-devote ng sarili mo sa Panginoon. Okay? So, dito may kita natin sa story na merong sacrificial love na ipinakita yung babae. May sakripisyo siya. At yung sakripisyo na yon ay ginamit niya yung napakamahal na pabango. Ang sabi doon sa sa elsewhere sa Luke ata, ang presyo ng pabangong iyon ay 1 taon na sweldo. So kung ang common na sweldo ngayon dito sa NCR ay 13,000 or 15,000, okay? I-times 12 mo 'yon. So 100,000 'yon, 100,000. So mahal sa panahon natin ngayon, isang 100,000 pabango binasag mo tapos dun lang ginamit one time lang. Mahal nga. Pero para sa babae, ito ay kanyang pagpapakita ng kanyang devotion. Yung kanyang pag-ibig sa Diyos kahit na siya ay pulaan ng ibang tao. Meeting ng mga kalalakihan yon pero pumasok yung babae, bawal yun sa panahon nila.
Pero ang babae, wala akong pakialam. Gusto kong magpakita ng aking devotion. At kung mapapansin natin, sinuway siya ng mga disciples, especially Judas, pero si Jesus Christ, ipinagtanggol siya. Okay? So, itong gusto kong maging malinaw sa atin. Okay? Main idea. True devotion to Christ often involves sacrifices and is a powerful expression of love that stand in stark contrast to worldly values. Sa Tagalog, kaya hindi ko kaya bisayain, Tagalogin ko na lang, ang tunay na devotion kay Jesus Christ ay nakapaloob dito yung mga sakripisyo. At yung sakripisyo na yon ay napakamakapangyarihang pagpapakita ng pag-ibig natin sa Diyos. Okay? At yung pag-ibig na yun sa Diyos ay bilang simbolo ng kanyang kumbaga, kaibahan. Yung kontra doon sa pamantayan ng sanlibutan. Okay? Gets nyo? So, habang pag-aaralan natin ito, gusto ko pong makita ninyo mga kapatid na meron ka, ikaw bilang isang mananampalataya ng Panginoon, meron kang pwedeng magawa para sa Diyos na ipapakita mo yung sarili mong yung sarili mong devotion sa Panginoon. Alam mo, hindi yung parang, ay dapat nila ginawa to, dapat nila ginawa yun. Hindi, ang tanong ay ikaw. Anong ginagawa mo? Mahal mo ba talaga si Lord? Yes. Anong ginagawa mo? Anong nakikita na ginagawa mo para ipapakita mo na mahal mo ang Diyos? Kasi hindi ko pwede sabihin na mahal ko ang Diyos. Mahal ko ang Diyos. Nguso ng nguso, pero wala sa puso. Hindi, nandiyan ba kayo? Hello, Ate Mercy, nandiyan ka ba? Okay, konting ngiti nga dyan, Ate Mercy. Yan. Okay, guess nyo ako mga kapatid, mga taga-Zamboanga, kailangan meron kang ipakita sa Diyos. Kumbaga, hindi, alam na Diyos na alam niya ang puso mo. Alam niya ang nilalaman ng puso mo. Yes, that's definitely true. Pero, meron kasing, alam mo yun, okay, bigyan ko lang kayo ng example. Nakakita na kayo ng cute na baby. Yung bata, sanggol, na napaka-cute. Di ba pag nakita mo ganyan, okay, pag ikaw yung expressive, oh, napaka-cute na baby nito. Kanino anak ka? O, pakurot ka lang. Kumbaga, may expression ang iyong paghanga doon sa bata na yun. May expression yung iyong pagpapakita ng sa cuteness ng bata na yun. Pag galit ka naman, di ba? Ano nangyari sa mukha mo? Pag galit ka, nagkakaroon ka ng salubong na kilay, okay? At tumutulis ng nguso, at alam niyo na lagi ko sinasabi, umuusok na ilong. Di ba? Kitang-kita sa mukha natin pag galit tayo. Kasi yun ang laman ng puso mo, lumalabas sa mukha mo, lumalabas sa galaw ng kamay mo. You see? Guess niyo ako? So kung pagmahal mo ang Panginoon, merong kamay yan. Halimbawa, ikaw ba hanggang ngayon, nahihiya ka pa rin magtaas ng kamay sa Panginoon? Nag-worship, Sunday, nag-worship ang maraming mga kapatiran. At ang worship leader ay talagang kitang-kita mo na yung ngalangala sa pagpupuri sa Panginoon at yung nagigitara talaga, bigay todo na, umiiyak na sila. Ikaw, ano ginagawa mo? No, hindi ko sabi, ikumpara mo sa sarili mo. Ang point ko ay, ano ginagawa mo? May nagsabi sa akin, may sabi niya, ay ako pastor, ano lang ako eh. Simple lang ako, ganun. Ganun lang ako. Okay, macho, lalaki po ito. Pero sabi ko, pag nanonood ka ng PBA, ng basketball, nakaganyan ka lang, di ba? Nanalo ang Hinebra, halimbawa. Lumalamang na sila sa puntos, mananalo na. Anong reaction mo? Okay. Kung ikaw ay follower ng Hinebra, o follower ka na anong team man sa basketball, pag lumalamang na, napapatalon ka, napapasigaw ka, pag hindi nakashoot yung team mo, nagagalit ka, pag nakashoot sila, tuwan-tuwa ka. Now, ang tanong ko, bakit pagdating sa worship, steady ka lang? Ha? Bakit? Tingnan mo katabi mo. Jessica, tingnan mo yung katabi mo, Jessica. Di ba? So,
Pagka ikaw na mananay sa labas, mahal mo ba ang Panginoong Hesus? 'Pag may nakita kang tao na hindi kilala si Jesus Christ, pinapakilala mo ba? Halimbawa, ikaw ay, follower ni Catherine Bernardo at ni Alden. Naku, naku, 'di ba? Ikukuwento mo 'yun, "Naku, di ko pa napapanood yung Hello, Love Again," o gano'n-gano'n man, whatever na pelikula nun, di ko siya alam. 'Di ba, nag-aano ka, eh. Pero 'pag napanood mo, ikukuwento mo. Kasi bakit? Ramdam mo, espesyal sa'yo, devoted ka. Yan din ang pinupunto ko sa Panginoon. Ang puso mo ba ay naglalaman ng gusto ng Panginoon? May laman ba ito patungkol sa pag-ibig mo sa Diyos? Espesyal ba sa'yo si Jesus Christ na 'pag may nakita ka na tao, maski aso man yan, "Uy, kilala mo ba si Jesus?" O kaya, "O nga pala, tatanungin kita, saan ka nagcha-church? Uy, o nga pala may Bible study kami, puwede kita ma-invite. Uy, may Sunday kami diyan, puwede ba kita ma-invite?" Are you talking about Jesus? Are you worshiping Jesus? Are you serving Jesus? Na kahit na may magsabi sa'yo na, "Ay, bakya si ganito." Ikaw, 'pag kini-criticize ka, okey, mamaya, okey, bago ko unahan ang sarili ko, let me share sa inyo yung iba pang passage, okey? So again, ang topic natin is the cost of true devotion. Okay, puntahan natin. Number one, pouring out devotion. According sa Matthew 26:6-9, nandun yung babae, nag-share siya pumasok siya biglaan, and then yung mga disciples ay nakatingin sa kanya kasama si Jesus, binasag niya ang alabaster jar of perfume, and then binuhos niya sa paa ni Jesus at pinunasan niya ng buhok niya at even anoint niya si Jesus. Okay? At ang sabi ng mga disciples ay, kung sa Luke, titingnan ninyo, nakalagay doon, si Judas ay nagsabi na, sayang yung pera na yan. Dapat binenta yung pabango and then binigay sa mga mahihirap. Mamaya titingnan natin yung kaibahan ni Judas at ng babae. At bakit sinayang yun? Okay? So, iyon ang nangyari. Yung nag-pour out ng devotion yung babae. Kumbaga, manghang-mangha yung babae kay Jesus. Naghanap siya, ano ba pwede kong ialay para sa Panginoon? Nakita niya yung Tupperware niya, huwag yan, Tupperware lang yan. May nakita siyang, ano ba, cookies. Huwag yan, mura yan. Nakita niya yung pabango niya. Okay? At katulad na sinasabi ng iba, talagang sinabi ng Bible pala, mamahalin yung pabango niya. Sabi niya, ito lang pwede kong maialay. Pero hindi niya binigay kay Jesus yung pabango. May ginawa siyang gesture. Sabihin niyo nga gesture. Ano ang gesture? Ang gesture ay katulad ng pagmahal mo, inaakap mo, 'di ba? Halimbawa, si Pastor Miguel, 'pag nakita niya si Jessica, ayan niya, kinikilig na si Jessica. 'Pag nakita ni Pastor Miguel si Jessica, hindi lang, "Oh, uy, uy, hello." 'Di ba minsan inaakap niya yan, nilalambing niya yan, eh. 'Di ba 'pag natutulog yan, okey, minsan gaganon-ganon si Jessica pero aakap yan si Pastor Miguel. Kasi hindi niya puwedeng masabi na, "Okey, mahal kita, sige bahala ka sa buhay mo." Hindi, meron ka siyang galaw na nagpapakita na mahal niya ito. Yung cellphone mo, mahal mo ang cellphone mo? Siyempre, kasi hindi mo nga maiwan, eh. May kausap ka nga, hawak-hawak mo, eh. Nasa CR ka nga, hawak mo. Lumalabas ka, hawak mo, 'di ba? Pumupunta ka sa palengke, hawak mo. O di espesyal sa'yo, okey? So gano'n din ang Panginoon. Ang Panginoon ay higit sa asawa, higit siya sa cellphone, okey? Dapat meron kang expression ng pagmamahal, okey? Kung ang cellphone pinupunasan mo lagi, ayaw mong magasgas, ano sa Panginoon? Kung ang wife mo, inaakap mo, ano sa Panginoon? Kung yung mga tandang mo okey, bigla sa nasabungan, eh, 'no? Okey, pinapakain mo, binubugahan mo pa ng mga usok yan ng sigarilyo, paano si Lord? 'Di ba? Yung mga tanim mo kinakausap mo, "Oh, mga halaman, kamusta na kayo?" Paano si Lord? 'Di ba? Paano si Lord? Meron ka bang ginagawa sa kanya na espesyal? May ginagawa ka ba para sa Panginoon na magsasabi na talagang itong si sino ba sabihin ko pangalan? Talagang itong si Third, mahal niya si Lord. Kasi 'pag tumugtog ng gitara talagang feel na feel niya. Oo, 'pag nag-worship yan seryoso. Okay, hello Third. Okay? Itong si Eileen, mahal na mahal niya si Lord. Maaga pa lang uma-attend na sa church.
O, di ba? Ganun yun. O, itong sino ba sabihin ko? Itong si Michelle, naku yan buong pamilya na nabanggit ko. Itong si Michelle, talagang mas mahal niya ang Panginoon kaysa sa kanyang buhay at sa kanyang mga love life. 'Di ba? Oh, 'di ba Michelle? Hello, Michelle. Si I mean, meron kang expression. Pinapaganda niyo ang church building niyo diyan kasi mahal niyo si Lord. Naglilingkod kayo ng naglilinis sa church, nagpi-preach, nagba-Bible study, nagpupunta kung saan-saan, nakikinig sa akin kasi mahal niyo si Lord, 'di ba? So again, kailangan mo ano yan. Now, kapag mahal mo si Lord, may magre-react. Si Judas at ang mga disciples nag-react. Eh, ano ba yan? Ba't ganyan? Okay? May magre-react dyan eh. Pero ang tanong dito ay, dapat mo ba silang pansinin? Okay? Kailangan mong alamin yung kahalagahan ng pagsamba sa Panginoon. Yes, ang sabi ng mga disciples, pwedeng ibenta yan para ibigay sa mga mahihirap. Tama. Tama, pwedeng ibigay sa mahihirap yung pinagbentahan. Pero pag binenta mo yan sa mahihirap, makakatulong sa mahihirap. Pero wala na sa timing yung pagbigay mo ng worship sa Panginoon kung ikaw yung babae na nag-alay ng pabango. Kasi mamatay na si Jesus eh. Or sabihin natin, papatay na si Jesus. Prepare ni Jesus o nung babae si Jesus sa paglibing sa kanya. Yan ang sinabi ni Jesus, di ba? Basa yun sa Bible. Siraan ka man o pulaan ka ng iba, kung yan ang expression ng pag-ibig mo sa Diyos, hindi ka pag may nagsasabi sa'yo na, ano ba yan si Mario? Lord ng Lord ang sinishare, Jesus ng Jesus ang sinishare. Eh, ano man gagawa ni Kuya Mario? Si Lord ang nagpagaling sa kanya. Si Lord ang nagligtas sa kanya sa kasalanan. Si Lord ang nagbibigay sa kanya ng purpose sa buhay kahit na marami siyang problema. Si Jesus Christ ang nagbigay ng purpose ng layunin sa kanya. Pwede bang baliwalain yun ni Kuya Mario? Hello, Kuya Mario? Guess nyo ako mga kapatid? So again, may devotion ka ba sa Diyos na ibinubuhos mo? Pangalawa, mga kapatid, praising pure worship. Kanina, pouring out your devotion. Ngayon, praising pure worship. Ano ba ang pure na worship? Anong sinabi ni Jesus para ipagtanggol yung babae? Ang sabi ni Jesus dun sa mga kasama niya, sabi niya, verse 10, "Why do you trouble the woman?" Ba't yung ginugulo yung babae? Maganda ang kanyang ginawa. Yung mga mahihirap, laging kasama niyo yan. Pero ako, you will not always have me. Ibig sabihin, mamatay na kasi siya after a few weeks. Diba? At sabi niya, nung binasag ng babae niya, binus ang perfume, piniprepare niya ako sa paglibing sa akin. Kita niyo? Nakita niyo ba mga kapatid? Jesus was praising, pinupuri ni Jesus, dinadakila ni Jesus yung pag-worship ng babae. Huwag niyo silang pigilan. Huwag niyo pigilan. Pag pera, isipin nyo. Ako, isipin nyo. Ano yung minsan sa buhay natin? Pag pera na ang problema, nagkakagulo na tayo. Diba? Walang budget siya, walang gano'n. Naku, wala tayong pera. Pag walang pera, mga nanay, hello, mga nanay. O, taas ang kamay ng mga nanay dyan. Pag mga nanay, walang problema, naku, yung itsura. O, mga tatay, tingnan nyo yung mga nanay. Yung itsura ng mga nanay pag wala ng pera, pag wala pang sweldo o wala pang di pa kumikita si mister, naku, yung mukha ni misis. Pagdating ng mister, imbis na, oh, ito, kain ka na. Oh, yan, kumain ka dyan. Okay? Pero pag bagong sweldo, huli ka, dear, nakain na. Okay? Nakikita ko lang sa video sana. Okay? Pero alam natin yun na hindi dapat ganun. Di ba? Kumbaga, mahal mo ang mister mo at paglilingkuran mo ang mister mo, meron ka bang budget o wala? Masaya ka kahit wala kang pera. 'Di ba? Or konti ang pera. O 'di ba? Kailangan mo nang isipin na hindi pera ang magpapalungkot sa iyo, hindi rin pera ang magpapasaya sa iyo. Bagamat at alam natin nakakalungkot ang kulang ang budget at napakasaya pag ang daming budget, 'di ba? Pero ibig ko sabihin, huwag niyo ipagpapalit yon sa inyong pagsamba sa Panginoon. Hindi ako mag-church. Bakit ka hindi mag-church? Wala akong pera.
Okay? Nangyari ba minsan sa inyo yun? Na parang, sobrang saya ko. Bakit? May pera ako eh. Attend tayo ng church. Punta tayo sa labas. Kain tayo. Bakit? May pera ako. Okay? Nothing bad with money. Ang ibig ko sabihin ay, anong meron sa pera na nagpapalungkot sa'yo at nagpapasaya sa'yo? Nandiyan si Jesus. Okay? At si Jesus ang magbibigay sa'yo ng pera para pasayahin ka. Okay? Yung saya mo ngayon, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa binigyan ka ni Jesus. Binigyan ka ng Panginoon na may kaya na ka magtrabaho, maghanap buhay, mag-business, or whatever, malusog ka, kung may sakit man, pinagagaling ka ng Panginoon. Diba, gets nyo ako? Kaya ito ngayon, yun yung challenge. Paano mo ipapakita sa Diyos na mahal mo siya sa paraan na pwede kang misunderstood. Pero ganun pa man, gagawin mo pa rin. Di ba? Katulad ng minsan na pagbibigay sa Panginoon. Di ba? Sa mga faithful dyan sa pagbibigay sa Panginoon, God bless you. Sa mga hindi pa faithful, minsan yan ang issue eh. Bakit ko ibibigay ang aking ikapu? Kulang nga ako. Bigyan ko kayo ng isang story. Ito ay story ni Eugene Madrileo. Gagamitin ko lang. Sabi niya, may isang pastor na nilapitan na isang member. Pastor, pag-pray mo nga ako na magkaroon ako ng trabaho. Okay, so ngayon, nag-pray yung pastor. Lord, nag-pray ko itong si whatever pangalan na magkaroon siya ng trabaho. Blah, blah, blah. In Jesus' name, amen. Wala pang isang buwan, nagkaroon ng trabaho yung mama. At lapit siya sa pastor. After a month, sumweldo siya. Sabi niya, Pastor, tandaan mo, halos 2 buwan na nakaraan, pinag-pray mo ako na magkatrabaho. Pastor, di ba nagkatrabaho ako? At ngayon po, ibibigay ko ang ikapu. Okay? Ang sweldo ko po ay 6,000. Oo. Okay? Gawin natin 10,000 para tumaas. Ang sweldo ko po ay 10,000. Aba? Maganda yan, brother. Sabi nung brother. Kaya ito po, pastor, ibibigay ko po sa finance itong 1,000. Wow, bro, God bless you. God bless you. So, naghiwalay sila ng masaya. After 6 months, na-promote yung mama. Yung sweldo niya from 10,000 naging 50,000. Okay? So, talagang tuwan-tuwa siya. Pero, nung pumunta siya sa pastor, malungkot siya. Sabi ng pastor, bro, kamusta na ang trabaho mo? Sabi niya, pastor, okay po. Tuloy naman, opo. May sweldo ka, opo. Okay naman ang budget, opo. Bakit ka malungkot, brother? Kasi pastor, naisip ko, pag magta-tithes ako, ang laki. Dati, 10,000 sweldo ko. Ang tithes ko, 1,000. Ngayon, 50,000 ang sweldo ko. Ang tithes ko, 5,000. Ang laki, pastor. Sabi ng pastor, alika bro, ipag-pray kita. Katulad ng una, pinag-pray ulit. Lord, pinag-pray ko ang brother na ito na nahihirapan sa pag-tithes niya ng 5,000 sa sweldo niyang 50,000. Lord, nawa wag siya mahirapan na mag-tithes. Kaya Lord, ibalik mo yung 10,000 niyang sweldo. Tanggalin mo na yung 40,000 para hindi siya mahirapan sa pagta-tithes ng 1,000. In Jesus' name. Yung lalaki ngayon, pagkatapos dumilat, sabi niya, bakit may mali? End of story. Brethren, sa pagdating sa pera, minsan dyan nagkakatalo. Ang isang Christian na lumalago sa Panginoon, bukod sa time at sa talent, ang tinitingnan ng Panginoon, treasure. Yes. Hindi ako nag-exhort dito kundi yung devotion mo sa Panginoon ang pinag-uusapan natin. Devotion natin. Kung yung pera mo di mo maibigay sa Panginoon, buhay mo pa kaya? Yes niyo ako? Kung hirap na hirap ka dahil hindi ka nag-tithes at hindi ka nagbibigay sa Panginoon, kaya pala. No, sabi ng iba ay, Old Testament yung tithing. Sige. Give it, sige. Old Testament yung tithing. Tanong, may mga promises ba sa Old Testament na kiniklaim mo? For I know the plans I have for you. Old Testament yan. Huwag mo i-claim yan kung ayaw mo mag-tithes.
Ay sabi sa Bible, "The Lord is my shepherd, and shall be in want." Old Testament yan. Huwag mo i-quote yan. So, etong sagot. Old Testament ang tithes, yes. Pero ang tanong, sa New Testament ba pinagbawal ang tithing? Hindi. Normal yun. Actually, sa New Testament, hindi 10%, kundi 100%. Ano gusto mo? 'Di ba? So, sa atin mga kapatid, kaya ayokong puro pera pinag-usapan natin dito. Okay, pera nga ang dahilan, ba't di ako nakapunta dyan, ano? Okay. So, ano ba ang kailangan na mangyari? Ano ba ang kailangan na mangyari, mga kapatid? Ang kailangan na mangyari ay magkaroon tayo ng panibagong pananaw. Okay? Tapusin ko na 'to at 30 minutes lang itong gagawin ko. Pangalawa ay pangatlo, prioritizing Christ over cash. Ayan. Nasabi, unahan ko pala sarili ko. Kailangan mo i-prioritize si Christ kaysa sa cash. Katulad ng sinabi ko kanina, okay? Yung challenge na ipakita mo sa Jesus na mahal mo siya. 'Di ba? Yung challenge na yung time, talent, and treasure mo ay binibigay mo sa Panginoon. Yun ang matinding challenge. Nandiyan ba kayo mga kapatid? I mean, kailangan mong tingnan ito sa pananaw na medyo hindi typical. Nandiyan ka ba? Ang prayer ko, mga taga-Zamboanga, bagamat wala ako dyan, ay maipadama ko sa inyo na mahal ko kayo. Sobrang lungkot ko po ba't hindi ako nakapunta dyan. At alam na alam yan ni Pastor Miguel. At talagang yung ating mga sponsors ay hindi nagka-problema kaya hindi tayo na tulungan. Okay? Pero bukod pa doon, may iba pang mga reason. Pero sa ngayon, mga kapatid, forgive me, Zamboanga del Norte, at hindi ako nakapunta. Pero let this message be a message of my love for you. Ang prayer ko ay lalo kayong magkaroon ng breakthrough sa buhay Kristiyano. Yung mga families dyan, ano man ang struggle, nagpapatuloy sa Panginoon. May mga pastor tayong umalis, pero no problem. Nandyan kayo. Nandito kami ni Pastor Miguel. Nandito kami nila Pastor Doc, nila Pastor RJ. Magpapatuloy tayo sa Panginoon. Amen ba? May mga hindi tayo nauunawaan dahil sa ginagawa natin sa Panginoon dahil sa masyadong mahigpit daw ang UDCC. Well, si Lord ang mahigpit, hindi tayo. Okay, mahigpit si Lord, hindi dahil sa mahigpit siya, kundi dahil gusto niya na makasunod tayo sa kalooban niya at may mga standard siya minsan. Minsan, ang hirap sundin, pero kung mahal mo si Lord, kaya mo sundin. Mga nanay, paglingkuran natin yung mga anak natin. Mga tatay, paglingkuran ng mga anak. Mga mag-asawa, pagtibayin yung relationship niyo sa Panginoon. Way iyan para pagkasabi sa mundo na mahal namin si Jesus. Kaya nga mahal namin yung asawa namin eh. Diba? Ano ang problema nyo? Of course, may mga nagkakaproblema dyan na mag-asawa dahil sa pera, sa mga iba't ibang mga problema. Pero, pagtibayin nyo ang relationship mo for the sake of your family. Diba? Yung paglilingkod sa Panginoon, yung mga Bible study natin, Ate Mercy, kung may mga Bible study tayo na hindi pa masyadong umaattend, pagtsagaan mo. Diba? Kung sino ang nandiyan na gusto niya na inaalagaan natin sila, alagaan natin sila. Pastor Miguel, encourage mo sila. Encourage din kita, Pastor Miguel. Magpatuloy tayo sa Panginoon. May sakripisyo, may cost ang pagsunod sa Panginoon. Kaya ngayon bilang ending, basahin ko ito. Dapat tumugon ang mga Kristiyano sa pag-ibig ni Jesus ng may radikal o kakaibang debosyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa tunay na kahalagaan ni Kristo, tinatawag ang mga tunay na mananampalataya na unahin ang kailang pag-ibig sa Kanya kaysa sa mga inaasahan ng lipunan o mga material na mga bagay kahit na sa mga harap ng mga kritisismo mula sa iba. Okay? In short, lalo kang ma-inlove kay Jesus Christ, lalo kang mag-serve kay Jesus Christ, lalo kang mag-worship kay Jesus Christ. Wag mo ikahiya, itaas ang kamay mo, agahan mo ang dating sa church, i-encourage mo ang mga kapatiran, basahin mo ang salita ng Diyos, i-worship mo si Lord, maski ikaw ay nasa bahay, mga kabataan, mag-gather kayo dyan.
Michelle, i-gather mo ang mga kabataan dyan at mag-worship sa Panginoon ng sama-sama. Mga nanay, encourage yung kapwa niyo nanay. Di ba mga tatay, encourage yung kapwa niyo tatay. At lahat-lahat ang mga pamilya ay sama-sama na nag-worship kay Jesus Christ, the Lord, the God, and the Savior. And once again, mga kapatid, let me end with a prayer. Salamat sa pagkasagad yung pakikinig sa akin. Let me pray for you. Close your eyes and may invite everybody to stand up sa Panginoon. Tayo, okay? Hindi po makatayo dahil camera. Okay. Anyway, sige po, tayo lahat. Hallelujah. Yes po, tayo po lahat. At pwede siguro medyo tugtugan ng isang awitin dyan. Yes, baka pa nyo, sino pwede mag-gitara dyan? Ayan. Sige po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tawagin yung mga nasa labas. Tara po, tawagin yung mga nasa labas. Wala mo ng kwentuhan. And let's pray. Okay. I think ready na tayo. Close your eyes and bow your heads. Panginoong Yesus, salamat po sa iyong salita. Aming Ama, purihin ka sa iyong pag-ibig sa amin. And Holy Spirit, thank you so much sa iyong walang sawang paggabay sa iyong mga anak. Ang prayer ko, Lord, ay patuloy niyong kausapin ang mga kapatiran at bigyan ng bawat isa ng tibay at ng pagtsatsaga, Panginoon Diyos. Salamat ng marami po, Panginoon. Lord, pagtibayin mo ang aming mga buhay habang kami patuloy po na naglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos. Thank you so much, Lord. We give you praise and we give you glory. Bless Zamboanga del Norte. Bless mo po si Pastor Miguel sa pangungunan sa kabuuan ng mga churches diyan. Bless niyo po yung mga workers, yung mga leaders. Bless niyo, Lord God, ang mga families. And as I lift up my hands, Lord, I declare your priestly blessing sa bawat isang naririto. Lift up your hands to the Lord, mga kapatid. Let me declare God's priestly blessing sa mga taga-Mutya, sa mga taga-Katipunan, sa mga taga-Zamboanga del Norte. I declare in Jesus' name that the Lord bless you and the Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord turn His most beautiful face towards you and give you His peace and His shalom. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Once again, UVCC Zamboanga del Norte, I love you with the love of the Lord. See you again soon. God bless you all.